mga ka-Paramount! Ako si Nurse Angelica. Bilang pagpapatuloy ng ating usapin sa mental health, ngayon ay atin namang tatalakayin ang iba't ibang uri ng mental illnesses. Ang mental illness ay kondisyon sa pag-iisip na mayroong negatibong epekto sa isang individual. Ayon sa statistics na nilabas ng Philippine World Health Organization, Special Initiative for Mental Health sa taong 2020, hindi bababa sa 3.6 milyong Filipino ang nakakaranas ng isang uri ng mental illness. At karamihan sa kanila ay hindi alam ang sintomas nito. Kaya't mahalaga ang usaping ito para maiwasan ang mga negatibong sitwasyon sa ating pamumuhay o trabaho na nagdudulot na magkaroon tayo ng poor mental health. At mahalagang maging bukas ang ating isip na humingi ng gabay o tulong mula sa mga eksperto. Una nating pag-usapan ang Obsessive-Compulsive Disorder or OCD. Ito ay isang long-lasting disorder kung saan ang individual ay nakararanas ng uncontrollable at recurring thoughts o paulit-ulit na kilos at gawi. Nakapaloob dito ang obsession. Ito ay karakteristik ng OCD kasama ng compulsion at anxiety. Mula sa obsession, nade-develop ang anxiety na nagtutulak sa isang individual na magkaroon ng compulsion upang guminhawa sa anxiety na nararamdaman. Halimbawa nito, ang mga individual na paulit-ulit na naghuhugas ng kamay, kahit na hindi naman marumi, dahil natatakot silang may makuhang mikrobyo. Kahit hindi naman kailangang gawin ng mga bagay, ginagawa pa rin nila ito para lang mawala ang takot o kaba na kanilang nararamdaman. Konektado rin dito ang anxiety disorder na nagdudulot ng pagkabalisa, kaba o nerbiyos sa mga bagay na maaaring nakikita, nararanasan sa totoong buhay o mga bagay na paulit-ulit nilang naiisip. Ang antisocial personality disorder ay tinatawag ding sociopathy, kung saan ang individual ay nagpapakita ng kawalan ng interes sa tama o mali at pagsasawalang bahala sa karapatan at nararamdaman ng ibang tao. Ang mga tao na nakakaranas ng ganitong disorder ay karaniwang manipulative. Sila din ay madalas na walang pakialam sa emosyon at kapakanan ng ibang tao. Dahil na rin sa kanilang problematic beliefs at behavior, ay nahihirapan silang bumuo ng relasyon kasama ang ibang tao. Sila ay kadalasang lumalabag sa batas at nagiging bayolente ng walang dahilan. Ang bipolar disorder. Ito naman ay kondisyon kung saan ang isang tao ay may mga matinding pagbabago sa mood o nararamdaman. Ang mga pagbabagong ito ay hindi kontrolado ng tao. Minsan, sobrang saya at energetic nila o tinatawag na manic phase. Tapos, bigla na lang magbabago sa sobrang lungkot o galit na tinatawag namang depressive phase. Ang mga individual na nakakaranas ng eating disorder ay nahihirapan sa pagkontrol sa kanilang pagkain dulot ng negatibong nararamdaman at tingin sa kanilang pangangatawan o body dysmorphia. Mayroong dalawang pangkaraniwang uri nito. Ang bulimia nervosa, kung saan ang kanilang pagkain ay sobra-sobra at hindi normal. Samantala, ang anorexia nervosa naman ay ang hindi pagkain dahil sa labis na takot na baka sila ay tumaba. At ang mga ito ay nagiging sanhi ng problema sa kanilang kalusugan.
Sa kondisyon ng Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD, ay nahihirapan ang isang individual na mag-focus at mag-prioritize sa mga gawain na humahantong sa pagkalimot ng scheduled meetings or event. Ito ay nakaaapekto sa kanilang mga gawain dahil hindi nila makontrol ang kanilang sarili. Halimbawa nito, ang mga taong mabilis ma-distract at hindi nagagawang tapusin ang kanilang mga gawain sa nakatakdang oras. Mayroong 5 sintomas o higit pa na associated sa kondisyong ito at nangangailangan pa ng maiging diagnosis ng eksperto. Ang Post-Traumatic Stress Disorder or PTSD ay kondisyon naman na nangyayari sa isang tao matapos nilang makaranas ng mga nakakatroma na pangyayari tulad ng aksidente, natural na kalamidad, gera at lahat ng mga uri ng pang-aabuso tulad ng physical, emotional, and sexual abuse. Dahil dito, kung minsan may mga biglaan o kakaibang kilos at reaksyon ng mga nakararanas nito, kaya't imbis na husgahan, ay maging mapag-unawa tayo sa isa't isa. Ang substance use disorder ay patungkol sa kondisyon kung saan ang isang tao ay nahihirapan kontrolin ang kanilang paggamit ng substances tulad ng alak, droga o iba pang mga kemikal na may negatibong epekto sa katawan at isip. Ang mga taong biglaang hininto ang kanilang bisyo ay nakararanas ng withdrawal symptoms, kung saan ito ay may seryosong sintomas tulad ng panginginig at hallucination. Importanteng ito ay mapag-usapan at maiwasan dahil ito ay may seryosong epekto, hindi lamang sa ating pamumuhay pati na rin sa ating kalusugan. Ang depression ay hindi bastang kalungkutan lamang, kundi isang malalim na pakiramdam na maaaring maranasan sa matagal na panahon. Isa pang epekto nito ang kawalan ng ganang kumilos at minsan ang ilan pa ay nakararanas din ng kawalan ng pag-asa sa buhay. Ayon sa inilabas na pag-aaral ng AXA Mind Health Study nitong 2024, nasa 87% ng mga manggagawang Pilipino ay nakararanas nito. At bilang manggagawa, mahalagang mapag-usapan natin ito upang mapanatili ang maayos na mental health para magampanan natin ang ating mga tungkulin. Isang paalala, ang mga nabanggit sa videong ito ay naglalaman lamang ng general information. Iwasan natin ang pag-self-diagnose. Mas mabuti pa rin na magpakonsulta sa eksperto para sa mas malalim na impormasyon at tamang diagnosis. Alisin natin ang stigma at huwag matakot na humingi ng tulong o gabay sa mga eksperto. Dito na nagtatapos ang usapin sa mental illnesses. Salamat sa pakikinig mga ka-Paramount!